Gabi po sa atin lahat at nandito na naman po ang ating nag-iisang kamata at pag-usapan na naman po natin itong mga nangyayari dito sa lungsod ng Maynila at balitaan po natin kayo kung ano mga update at ano mga nangyayari dito sa lungsod ng Maynila. Ang mainit na politika dito sa lungsod ng Maynila ay talagang nararamdaman na natin ngayon. Ramdam na po natin ngayon ang init ng politika dito sa lungsod ng Maynila sa pagitan ni Yorme at itong si Hani. Talagang silang dalawa dati ay parang nagturingang magkapatid. Silang dalawa ay talagang naging magkaibigan at ngayon ay mortal na magkaaway. Diba ganyan po talaga ang politika. Sa politika po wala po tayong permanente, wala po tayong permanenteng kaibigan, wala po tayong permanenteng kakampi. Lahat po ay dadaan lang. Pero mabalik tayo dito sa ating lungsod, dito sa lungsod ng Maynila. Alam niyo po ba ang nangyayari dito sa lungsod ng Maynila ngayon? Talaga pong itong si Isko Moreno ay landslide. Landslide na po sa lahat ng survey dito sa lungsod ng Maynila. Kaya ito po ang ginagawa nila. Sinisiraan at talagang pinapabagsak at gusto nilang mawala ng kredibilidad itong si Yorme para sabihin at ayaw ko kung ano nangyayari. Basta itong si Yorme, ang alam natin, ito ang number 1 dito sa lungsod ng Maynila. Pero ito po meron akong narinig noon pa noon yung bago pa lang nagkakainitan tong kampo ng Asenso Manileño at itong mga batang Maynila di ba? Meron akong narinig noon na sinabi ng kampo ng Asenso Manileño, 'di ba? Dito nanggaling tong issue na dito nanggaling tong salita na to na di bali nang iba ang manalo. Wag lang si Isko Moreno. Naalala po ba niyo 'yan? 'Di ba? Meron nagbitiw niyan at yan ay kumalat po dito sa lungsod ng Maynila na talagang hindi papanalunin itong si Isko Moreno dito sa lungsod ng Maynila. Kaya po sa pakiramdam ko yung nangyayari na po ngayon at nakikita ko na kung ano yung ginagawa nilang paninira dito kay Isko Moreno, pero sa kasamaang palad po hindi po umubra ang kanilang mga strategy. Dahil po hindi po pinaniniwalaan ng nakararaming Manileño itong mga paninirang ginagawa nila dito kay Isko Moreno. Dahil tingnan niyo po marami naman pong siguro marami mga tao naman to si Mayor, marami naman siguro mga kadikito, pero bakit siya mismo tumitira dito kay Isko Moreno? At talagang nilalaglag niya na sinabi niya na yung mga utang, iniiwang utang ni Isko Moreno ay sila ang nagbabayad. Alam po natin na may iniwan na utang si Isko Moreno, pero tandaan nyo po, huwag nyo pong alisin sa isip po natin na si Yorme naging mayor ng lungsod ng Maynila ay panahon ng pandemic. Kahit sino po, kahit na sinong bansa, sinong mga syudad dyan na mayayaman, nangutang din po. Diba? Kaya sana po, isipin na lang po natin at ang pagkakaalam ko dyan, sabi, kasama naman din po kayo sa plano na yan. Di ba yung mga pangungutang na yan, alam nyo yan, di ba sa tungkol sa Divisoria, di ba sino po ba mga sabit, di ba yung mga napaila ng kaso dyan sa Divisoria, di ba? Tapos ngayon, ibinabato nyo lahat kay Yorme. Huwag pong ganun, di ba? Nung kasagsagan ng kasikatan ni Yorme, kulang na lang, talagang sambahin ninyo Di ba, may iba tayo yung nag-uusapan po natin tungkol dito sa sinabi na di bali nang matalo sila, wag lang manalo si Yorme. 'Di ba? Yan ang hindi ko makalimutan na word 'Di ba? Anong gagawin nila? Si Yorme napakalakas at talagang nangunguna sa mga survey. Anong gagawin nila? Ito na nga at nakikita na po natin. Nakikita ko na mag-uumpisa na to. Mag-uumpisa na to ngayong February, itong mga banata na to. At alam ko marami pa itong ipupukol na kasiraan dito kay Yorme, pero si Yorme nananatiling kalmado. Kalmado lang po siya. Don't panic. It's organic. Di ba? Kaya yun lang lagi sinisigaw niya dahil lang si Yorme ipinagsasa Diyos niya na lang. Di ba?
Kaya nga sinabing God first, di ba? Yeah. Kaya alam niyo po yung mga nangyayari ngayon di sa lungsod ng Maynila, imbis na ipinapakita natin kanilang mga gandang ginagawa, ipinapakita nila yung kanilang ginagawa, mas inuuna pa nila ang siraan itong talagang malakas na si Yorme. Kasi kapag ikaw nanira ka ng kapwa mo kandidato, ibig sabihin nun mahina ka. Ibig sabihin wala. Hindi mo kakayanin. Di ba? Kasi kung kayo hindi nyo, kahit na anong sira nyo ng sira dito kay Isko Moreno, waipik po sa mga Manileño yan. Kasi alam nyo po kung bakit? Ay alam nyo na po yan kasi may resibo. May resibo na po. Di ba? At alam nyo po yung mga gagawin po natin ng ganyan. Si Yorme, nakikita natin. Nag-iikot lang na kinakausap na yung mga Manileño. Pero hanggang gano'n na lang. Wala siyang sinasabi tungkol dyan sa mga ibinibintang ninyo. Dahil alam yan ng kahit na sino. Kahit kayo, alam nyo yan. Diba? Yung sinasagot ni Mayora yan eh. Talagang yung mga sagot niya talagang okay, wala namang problema eh. Diba? Maganda naman yung pinagdalhan ng pinagbentahan eh, di ba? Pero nung ngayon, parang iba na. Parang bumaliktad na. Di ba ako, hindi naman ako nakita ko lang na maglalaban itong mga to. Ang pinag-isipan ko lang, yung talagang nagawa, kung anong gagawin nito mga to kapag sila'y nahalal na. Si Mayora, nahalal na eh, nakaupo na, kaya itsa pera na yan sa akin eh. Ang pinagpipilian ko na lang itong mga iba eh. Kaso, nakita ko sa mga track record, isa lang talaga. Talagang si Yorme lang pinakamagandang nagawa. The best. Kaya, ngayong darating na halalan, ako, God first tayo ngayon, di ba? Pero kayo, bahala kayo kung saan kayo. Basta't ako, gusto ko ng pagbabago. Kung ayaw nyo ng pagbabago, kung gusto nyo na ganito pa rin ang gobyerno natin dito, sandamakmak na parking, sandamakmak na vendors, ang dumi-dumi ng Maynila, bahala na po kayo. Basta kami, gusto namin ng pagbabago kasi nasubukan na namin eh. Na-disappoint nga ang maraming mga Manileño dahil imbis na ayusin at pagandahin ang lungsod ng Maynila, wala nababoy. At ngayon na lang ulit nila ginagawa yung trabaho nila, kaya medyo ngayon okay yung Maynila, sasabihin ko ulit, it's too late. Kaya magandang gabi po at God bless.